Good morning mga tol. At kakatapos ko lang mag-work dito sa hustle natin. Naningil na ako sa pa-ending. Nag-edit na ako ng vlog ko, in-upload ko na at naka-schedule na siya. So yun, ang gagawin natin ngayon ay maglalaba. Malinis na naman yung sampahin natin. So maglalaba tayo. Pero ngayon kasing araw ay hindi ako papasok. Gawa na na-invite tayo ng anak ni baby. Mag-SM daw sila ngayon at kakain sa labas, birthday kasi. Kaya tayo, sama na natin tayo para makalabas din, di ba? So, yun. Sala ko lang muna to at magwawalis-walis na konti dito. Medyo may ilan pa naman na hindi pa nagbayad pero ilan na lang naman yan. Yan. Sa totoo lang, halos 2 days na ako na hindi nakapagpapawis. Wala talagang papawis. Ewan ko kung anong nangyari doon. Bakit gano'n? But, na ano yung schedule natin. Ang hirap eh. Nung nakaraan kasi yun nga, pinaayos ko yung ilaw sa baba. So hindi ako nakapag-exercise. Tapos, diretso pasok. Pumasok sa trabaho. Tapos ito na yun ngayon. Yan nga, nakulong na tayo nung nakaraan doon. Diba? Ganun na ganun pa rin yung setup. Wala pa rin pinagbago. Magwawalis lang ako ngayon. Ayusin ko itong mga to. Ganun lang yung gagawin ko. At maglalaba muna. Sala ko lang muna yung labahan natin mga tol. Ngayong araw. Kagabi parang hindi ko na ano yung pakiramdam ko kagabi. Hindi ko alam kung nalulungkot ba ako na naaasar eh. Natural lang eh, diba? Malulungkot talaga tayo. Tayo lang mag-isa dito eh. May pinapanood kasi ako na ano, tag doon, nanood ako ng Netflix. Yung totoong buhay na nangyari. Yung nasa ano sila, ano ba ang pangalan? In the Middle of Ice. Middle of Ice yata yung title. Nabahan natin. Nakulong sila, para nakakaano lang ako ng konti. Saan doon? Meron na nga rin dito. Wait lang muna, kwento ko mamaya at sasala ko lang to. So yun, nakasalang na mga tol. Habang nagkakarga ng tubig, yun, yung kinikwento ko kanina ay totoong storya pala yun, yung pinanood ko. Parang mayroon silang, yung nangyari kasi nun, parang mayroon silang hinahanap na bagong ruta para sa daanan. Eh kaso mahirap gagawin yun. Kumbaga yung mga tagalakbay lang talaga yung pwedeng umano doon. Sa kalagitnaan sila ng mga ano eh, snow eh. So ganun yung nangyari. Ang nangyari doon, ang tagal nila doon, ilang araw sila, 460 days, mga ganun. Taon na yun, di ba? Taon na yung paglalakbay nila. Tapos nung nakita na nila yung ruta, edi kailangan i-report na nila yon sa ano nila, sa headquarters. Ngayon, yung pabalik na sila sa headquarters, yung mga nandun na iniwan nila para dun sa headquarters nila magbabantay, ganito ganyan, ay nagsipag-alisan. Bumalik sa talagang bansa nila, ganun. Kasi nga sobrang snow na nga daw at ang tagal na rin nung dalawa kasi wala pang cellphone dati, di ba? Ang tagal na rin nung dalawa naglalakbay. Inisip nila na baka wala na. So yung mission na yon ay hindi na nila hindi na nila sinabi na hindi nila iniisip na pwede pang makakompleto. Hindi na ma-mission complete. So malis na sila doon, ganito kaya. Eh ngayon, dalawa buhay pa, nakita nila yung rota. Ngayon, pabalik na sila. Pagbalik nila, wala sila nadatnan sa headquarters. So, na-stuck sila doon ng ilang taon pa sa headquarters sila. Buti na lang may mga naiwan na pagkain doon. Mga iniwan na pagkain, ganito ganyan. Saka nag-hunt din sila ng mga ano. So, nangyari doon, siyempre, dalawa sila. Walang communication sa labas. Dalawa sila lalaki, walang communication sa labas. Tapos, na-stuck sila doon. So, parang nangyari nung medyo tumagal-tagal na yung taon, hallucination na sila. Mga ganyan. Kinakausap nila yung sarili nila, nagbubulong-bulong na sila. Kasi nga sila dalawa lang eh. So, dumating nga sa point na nag-aaway na sila kasi yung lalaki na isa, nakaka-imagine na ng chicks. Siyempre, diba, dalawa na sila.
nakaka-imagine na ng chicks tapos niyayakap niya yung chicks, hinahalikan niya. Imagination lang yun Yung isa ganun din. Ngayon, parang ang nangyari, parang akala nila parehas sila na nakikita na chicks. Naka-record na ba? Akala nilang dalawa, parehas sila nakikita na chicks. So, wag daw agawin. Sabi ng isa, wag mo agawin niya. Sa akin yan siya. Sabi ng isa, ganun din. So, yun, nag-aaway sila. Naisip ko, parang ganun yung sa akin Kasi ako nga lang mag-isa dito, di ba? Pero ako naman, lumalabas-labas. Ako lang mag-isa. Minsan, dahil nga sobrang tahimik, yung isip ko, sumusobra yung nagiging sakop niya. Iba-iba na yung naiisip ko rin Yung mga pangarap ko. Ganun, kung matutupad ko pa ba yung pangarap ko. Yung maraming tanong sa, sa loobin ko. Kung ginalingan ko ba dati. Basta, ang dami rin pumasok sa isip ko kagabi nung oras na yun. Tapos, sumisikip yung dibdib ko. Sabi ko, ba't kaya ganito yung nararamdaman ko? Mababaliw na yata ako rin Ayun nga, ginawa ko. Tinawagan ko si Baby. Sakto, naglalabas siya. Sabi ko, parang mababaliw na ako dito dahil siguro ako lang mag-isa. Tapos yun, nagkwento-kwento wala kami. Hanggang sa nawala, hanggang sa sabi ko, matutulog na ako. Ayun, pinatay ko na yung call. So, minsan sa buhay natin, di ba, makakaano rin tayo ng ganun. Dahil nga tayo lang mag-isa, parang may biglang eksena na dating sa buhay mo na malulungkot ka, mapapaisip ka kung ano-ano yung maiisip mo. Pero hindi negative na, yung sa akin kasi hindi naman negative yung naisip ko rin Naisip ko, okay na nga, may bahay na nga ako, di ba? May bahay na, may binabayaran. Naisip ko, paano ko siya masusustain, paano ko mababayaran talaga hanggang dulo. Tapos yung lupa pa doon, paano ko siya matatapos. Kasi nga, sakto lang naman yung pera na hawak ko, sakto lang naman yung pondo na hawak ko dito. Tapos, gusto ko pa na mayroon akong papaikutin sa mga business, yung mga ganyan, di ba? Nagsasabay-sabay siya na iniisip ko. Kaya parang sumakit yung ulo ko kagabi. Normal lang naman siguro, di ba, na mapapaisip tayo ng gano'n. Lalo na kung meron tayong pangarap sa buhay natin. Yun lang mga tol, sineshare ko lang ngayon kasi medyo naano ako sa movie na pinanood ko kagabi. So pakiramdam ko, sabi ko, para akong mababaliw Totoo yun mga tol Pero hindi naman ako baliw talaga. So parang naano ko lang, dahil nga ako lang mag-isa, di ba? Kung ano-ano na yung naisip ko, kung paano ko papagandahin yung buhay ko, di ba? So, sabi ko, hindi pwedeng mag-isip ako ng mag-isip. Kaya tawagan ko si Baby. Tinawagan ko siya, sinabi ko yung nararamdaman ko. Tinanong ko sa kanya kung ano yung nararamdaman ko noong oras na yon. At ngayon, di ba, sa inyo, sinasabi ko rin kung ano yung naranasan ko. Hindi ko alam kung yun yung breakdown na tinatawag nila. Yung iba kasi pag nag-breakdown, sobrang marami rin iniisip, sobrang nai-stress. Pero umiiyak sila, di ba? Umiiyak sila yung hindi nila makontrol. Ako naman, hindi naman ako naiyak. Kumbaga, parang lang nag-ano-ano yung mga idea sa isip ko, yung mga idea ko dati, yung mga idea ko ngayon, yung mga gusto kong gawin dati, yung mga gusto kong gawin ngayon. Nagsabay-sabay sila na biglang pumasok sa isipan ko. Tapos, parang dahil nga sa sobrang dami kong idea na umaano sa isip ko, tumatakbo, parang napuno siya. Parang gano'n, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Yung humikip yung dibdib ko. Siyempre magkaka-connection yan yung ano natin, di ba? Yung isip natin, yung puso natin. So siguro dahil nga sobrang dami nang pumapasok sa isip ko, dahil ko iniisip. Kaya yung parang yung dibdib ko noon, saglit lang naman, parang bumigat. Ang bigat na pakiramdam ko, tapos siniga ako siya. Tapos yun, di ba, tumawag nga ako kay Baby. Ganun lang mga tol, hindi ko alam kung breakdown yun. O siguro, hindi naman siguro. O hindi rin naman siguro ako yung mababaliw na. kaya yun, nagpapasalamat din ako at meron tayong YouTube channel. Kahit paano, meron akong pinaglilibangan, di ba? Kahit paano, meron akong pinaglilibangan. Dinadocument ko yung buhay ko, parang nagiging diary ko to siya. Kung ano yung nangyayari ngayon, kung ano yung kaganapan sa buhay ko, ni-record ko, parang diary. Di ba? Kagaya ngayon, gusto ko ito i-share sa inyo, kaya nilapag ko ngayon dito. So, wala akong magagawa doon kung i-judge nyo ako, kung huhusgahan nyo ako dahil parang kakaiba na yung mga nangyari sa akin. Pero,
yun, hindi ko alam kung breakdown yun o kung ano man tawag doon. So, yun, bigla akong hindi na ako nag-isip. Siyempre tayo bilang isang tao, di ba? Marami tayong naiisip eh. Marami tayong naiisip. Kaya nga merong nai-stress, merong nadi-depress, di ba? Kung ano-anong tawag nila dyan eh. May anxiety, kung ano-ano. So, ang ginawa ko no, dahil nga sobrang sabi ko, parang sasabog na yung utak ko. Sa dami kong iniisip, nagsabay-sabay. Ay, hiniga ko siya, pinahinga ko siya. Pinikit ko, pagising ko, ito na. Pagising ko ngayon, okay na ako. Ganun na. Siyempre, normal lang yan mga tol, di ba? Tayo, ako lang mag-isa dito. Sinasabi ko naman lagi, ako lang mag-isa dito. May binabayaran akong bills, kung ano-anong binabayaran ko dyan, binabayaran ko itong bahay. Nagtatrabaho ako, nagsaside hustle ako. So, sabog-sabog pa rin yung ginagawa ko, di ba? Kahit pa paano, marami pa rin, kahit pa paano busy. So, hindi mawawala na yung isip mo, pagod din, di ba? Hindi nga pagod yung physical mo, pero yung isip mo ay pagod din. Napapagod din ang isip natin eh, di ba? Kakaisip, napapagod din yan. Katulad ng katawan, di ba? Kakatrabaho, napapagod din yan siya. So, ginawa ko lang kagabi, tinulog ko lang talaga, pinahinga ko lang. Pagising ko, yun. Gumana yung pakiramdam ko. Medyo maaga ako nakatulog kagabi, wala pang alas 12, nakatulog na ako kasi pag uwi ko, nanood na ako kagad. Sabi ko nga kay baby, gusto kong ma-relax muna. Manood ako ng Netflix. Tapos ganun pa yung survival mode pa yung napanood ko. So, yun, nag-connect lang siya sa akin. At kaya nag-trigger siguro. So, sabi ko parang, basta nag-iba siya. So, yun, hindi na muna ako siguro mag-iisip ng mga ano-ano natin sa buhay, di ba? Pero hindi rin kasi maiiwasan eh. Bilang isang lalaki, meron tayong plano sa buhay natin, siyempre, di ba? Meron tayong pangarap. So, hindi maiiwasan na hindi ka mag-isip kung paano mo susunggaban yung mga bagay, kung paano mo kakanain, di ba? Kung paano mo kakanain para mapunta ka dun sa pangarap mo. So, yun lang sa akin mga tol. Sinare ko lang, nakailang minuto na ba tayo? Hindi ko alam kung gano'n nakahaba to. Pero yun, sinare ko lang yung na-experience ko kagabi. In-open ko lang dito. At alam ko, hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganun. Diba? Kaya nga may mga tawag sa mga sakit na yan eh. Hindi naman sakit siya. Kaya may mga tawag sa mga sinasabi ko, stress, diba? Depression, anxiety, diba? Kaya may mga tawag dyan kasi merong mga nakaka-experience ng mga yan. So, ako, hindi ko alam kung ano yun doon, pero yun, kailangan ko muna siguro lumabas-labas. Kailangan ko mag-exercise pa para umayos yung function ng ano natin, di ba? Sarili natin. Saka yun, lalabas kami mamaya, mag-SM tayo, punta tayo ng SM, makakita tayo ng ibang ano. Kasi pabalik-balik lang ako ngayon eh. Trabaho, bahay, side hustle, vlogging. Ganun-ganun lang yung ginagawa ko. Trabaho, bahay, side hustle, vlogging. Paulit-ulit lang. So, kaya madalas ang title ko dito sa channel natin, paulit-ulit na routine ng buhay. Yung mga ganun. Madalas nagiging ganun yung title ng channel natin. Pero yun, okay naman ako. Okay naman ako. Tuloy-tuloy tayo sa mission natin sa buhay. Kaya ito, nagpapasalamat ako at naisipan kong gumawa ng channel. Meron akong platform para ma-document ko lahat ng nangyari sa akin. Hindi ko naman inaabol din ng views dito. Ang sa akin lang, ito ako, di ba? Nandito ako sa internet, di ba? Nandito ako sa internet. Kung may inspire kayo, maraming salamat. Kung maiinis kayo sa akin, wala akong magagawa dyan. Pero ako, tuloy-tuloy lang ako mag-upload dito. So, yun lang muna mga tol. Nag-share lang ako ng kwentuhan sa video na to ngayon. So, hanggang dito na lang muna itong vlog-vlogan natin para sa ngayong araw. Bye-bye!